It was back in 2019 during my college days. May dumaan ng fire truck sa aking harapan. Nakakabingi pero ang alam ko it was an emergency. Right then and then a question popped into my mind. Ano nga ba ang ginagawa ng bumbero tuwing may sunog or emergency? But before that, it was February 22, 2021. I was casually browsing on my phone nang may nakita akong post that caught my attention. It was an announcement para sa recruitment and hiring ng Fire Officer 1 sa taong 2021. To make the long story short, natanggap ako. Ang kwentong ito ay iikot sa mga katanungan ko way back before at sa mga bagay na kailangan nating matutunan. Well, para din magkaroon ka ng idea kung ano nga ba talaga ang ginagawa ng bumbero magkakaroon ng sunog. Hayaan mong ikwento ko ang mga nangyari mula sa umpisa. It was a rainy evening when the fire went off. Nagmadaling magbihis, sumampa sa truck and rushed to the scene. Upon arrival, ang aming crew chief ay nagsasagawa ng initial scene size-up. Ang initial scene size-up ay ginagawa para malaman kung anong course of action ang aming gagawin. Mga kagamitan na gagamitin at saan nga ba ang pinakasafe at most strategic entry point to attack the fire. By the way, bawat isa sa amin may kanya-kanyang role. Ang nozzle man ang responsable sa pag-operate ng nozzle at directly attacks the fire. Ang lineman naman ay ang naglalatag at nag-aayos ng hose at magiging mata at tenga ng nozzle man tuwing may sunog. And next, ang DPO o driver and pump operator na siyang naghahatid sa amin sa fire scene and also nagmamanage ng fire truck water supply during fire operation going back to the scene. Dapat din malaman kung may kailangan i-rescue at kung meron man, kailangan mailigay sa ligtas na lugar at mabigyan ng proper medical attention. Hindi lang yan, kailangan din gawin ng cover exposure para maprotektahan ang katabing buildings or structures para hindi na kumalat ang apoy. Once controlled, we try to confine the fire para maiwasan din kumalat ang apoy sa kabilang kwarto. At the same time, we do ventilation para ma-release ang makapal na usok and toxic gases sa loob, making the fire extinguishment faster and safer. Kasunod nito ang salvaging, protecting properties from additional damage caused by water or debris. Then comes overhauling, kung saan hinahanap ang mga hidden embers or small open flames that may cause the fire to reignite or rekindle. To base, far out. Pit ng hose. Pero hindi pa doon nagtatapos ang aming araw. Pagbalik sa istasyon, ay may kailangan pa kaming gawin. Ito yung usually na ginagawa namin after my sunog. Siyempre, di pwedeng makalimutan na muling magkarga ng tubig sa truck. Sa mga nagsasabi na walang laman yung fire truck tuwing may responde, every after ng sunog is pinupuno namin. Tapos saka namin siya i-park. Maghahanda sa mga susunod na alarma kasi hindi natin alam kung kailan ulit magkakasunog. At sa huli, we do a post-fire analysis to evaluate what went well, what went wrong, and what needs improvement. Babalik sa pinakaunang phase, which is ang pre-fire planning. Developing strategies and familiarizing ourselves in the environment or specific area before a real fire happens. There you have it. Nalaman mo na ang 10 phases ng firefighting. Oh Bawat apoy na aming nilalaban, may takot na tinataboy, may buhay. Hindi lang usok ang aming nilalanghap, kundi ang bigat ng responsibilidad na magligtas. Kahit kapalit ay aming sagot. Dahil sa bawat sigaw ng saklaw, may pusong handang masulit para sa iba.